Eto guys, may bago akong balita sa inyo, no? Hindi ba sumagi sa isip ninyo guys na kung magkano nga ba ang nakurimbat nitong nagpatiwakag na dating DPWH Yusek na si Katarina, no? So ngayon eto guys, no? Ang dami kasi nagtatanong, ilan nga kaya ang nakuha niyan o nakurimbat nitong Yusek na to? So nagtrending itong Yusek na to matapos siyang mahulog dyan sa Cannon Road, no? So ngayon guys, pag-usapan natin ito ngayon. So ang dami kasing hindi nakakalam kung bakit kaya bakit kaya nagpakamatay yan, bakit nagpahulog dyan sa bangin, o bakit na-depress siya, no? So ganito pala kalaki guys yung kanyang nakuha. Dito nagulat yung mga tao, no, nung nalaman at ibinalita to. Ito kasing dating Yusek na si Katarina, no, yung nagpahulog dyan sa Cannon Road, ay ganito pala kalaki talaga yung kanyang nakuha, no? Halos matindi ang kanyang yaman pala, no? Dahil dito sa anomalya ng flood control, no? Simula nung naupo yata ito, ganun yata ang kanyang nakuha, no? Napakalaki. So ito guys, hindi ko alam kung paniniwalaan ninyo ito. Kasi ayon sa balita, ay alam nyo ba kung magkano? 20 billion, no? Ang nakurimbat nitong Yusek na to. Kaya siguro, ganun siya ka-depress nung mga panahong nagpaiwan siya dun sa bangin upang magmuni-muni, talagang kahit ikaw ganito ang nakurimbat mo, talagang iisipin mo talaga. Kaya lang, kung ginamit niya siguro ito sa kumbaga nag-isip siya ng ibang way upang malabanan niya tong depress na to, o dapat sinuri na lang niya, di ba? Eto guys, magugulat kayo talaga dahil 20 billion pala yung nakuha nito. Ganun kalaki. So panoodin natin guys yung video at yung balita. Eto, kung paniniwalaan nyo ba to o hindi, no? So sabay-sabay natin panoodin. Perang naibulsa ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral mula sa maanomalyang flood control at iba pang infrastructure projects, posibleng umabot sa 20 billion pesos ayon yan sa DILG. Narito news group ni Terence Molave. Ang laki. Posibleng umabot sa 20 billion pesos ang halaga ng perang nabulsa ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral mula sa maanomalyang flood control at iba pang infrastructure projects. Ito ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla ay batay sa itinagal ni Cabral bilang Undersecretary for Planning sa Department of Public Works and Highways. So, sa tagal niya pala dyan sa DPWH, halos umabot na mahigit 20 billion. Sa 1 billion nga lang, hindi ka na maganda ugaga eh. Dito pa kaya sa 20 billion. Diba? Ganun kalaki. Saan kaya dinala yung mga yun, no? Kung totoong 20 billion o sabihin natin 15 billion na lang. Saan na kaya napunta yun, no? Imposible namang maubos mo kaagad yun. Tingin ko guys, no? Kaya, Liwanag ni Secretary Remulla na bilang Undersecretary for Planning, si Cabral ang nag-aproba ng lahat ng proyekto sa National Expenditure Program ng pamahalaan. o ayan. Si Katarina, si Katarina ang lahat na nag-a-approve, no? Lahat ng project nila. Sa tindi ng niya, ng kanyang posisyon, talagang matindi din talaga yung makukurimbat na ito kung sakaling yun talaga yung niya, nakuha niya, no? Kasi isipin nyo guys, 20 billion, tapos nadawit siya dito, syempre, nagkanda-rechi-rechi yung halimbawa lang, no? Kung totoo nga yung sinasabi nila dito na 20 billion na umabot ng 20 billion, itong mga nakurimbat nito ni Yusek. Syempre, mag-iisip siya, no? May stress. Kung isusori ba niya yan o hindi, dapat sinori na lang niya, no? Mas maigi na lang, sinori na lang niya, di sana buhay pa siya. Kung totoong nagpatiwakag to si no? Si Yusek Katarina.
Kasi yung iba talaga ayaw talaga paniwalaan na itong si Yusik mismo yung katawan nung kinonfirm na nga ng pamilya nila yan eh. Pero ayaw pa din nilang paniwalaan kasi gusto daw nilang gusto daw marihis daw yung usapin. Ewan ko yung iba daw siya sabi buhay pa daw to eh. Ayun na nga mismo, no? Ang laki nun, 20 billion tapos bigla siyang magpapatihulog. Siyempre, isipin mo yun, may iwan yung 20 billion o baka meron na siyang napag-iwanan. 20 billion, no? Ang laki nun, baka pwede ka nang tumakas, no? Sa ibang bansa, 20 billion. Magtago ka na doon, kagaya ng ginagawa ni Zagdico. Samantalang siya, wala siyang hindi man siya nagdalawang isip, no? Tapos biglang tumago na lang, tapos mababagitaan natin na, ayun, nasa bagita na siya, wala na siya. Tapos yung mga gadget na ito, guys, no? Talagang kinuha talaga ng NBI upang ma-check talaga nila yung mga pa. May mga files kasi yan si Yusik sa mga niya. Importante yun sa kapulisan, di ba? Kasi nandun yung mga ebidensya din eh. May mga ebidensya din dun. Mari mo, may mga nakatagong files dun na naglalaman kung sino-sino pa yung mga sangkot, di ba? Kaya nagugat talaga yung lahat nung nalaman nila na nagpatihulog daw dun sa Cannon Road. Ewan ko lang kung na yung taong bayan dyan, talagang maniniwala na talaga sila dyan. Kasi yung iba talaga halos, ang hirap talagang paniwalaan. Na rin sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na batid na namatay si Cabral matapos mahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. At yan ang aking news scoop. Terence Mulave, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. O yan. So guys, dun sa 20 billion na yon na sinasabi nila na mahigit talaga, napakalaking pera nun guys, no? Kahit kayo, kung may ganun kayo, galing sa iligal, di ba? Talagang hindi mo muna basta-basta aanuhin yun. Kung may balak siyang guys, no? Mag-suicide dito. Yung 20 billion na yun, tingin ko, meron na siya napag-iwanan. Kung sakaling totoo, ha? Kasi, kung wala na yun, marabo mawala, no? Kasi yan eh, napakalaking halaga. Kaya siguro siya dyan, nakapag-isip, sobrang na-depress, di niya alam kung paano ibabalik o babayadan, kung ano mang yung 20 billion, kung naubos na yun, di niya alam kung paano babayadan yun o ibabalik, baka dun siya na-depress, no, sa tingin nyo. Kaya nakaisip siya ng masama na tumagon. Kayo guys, ano masasabi ninyo dito? Comment down below kayo sa video natin at kung nakaabot din kayo dito guys, no, makikisuyo ko sa inyo na baka pwede mag-subscribe na din kayo sa ating YouTube channel, no. Salamat, no, sa panonood ninyo sa ating mga video.